aming mga pamumuhay. Salamat katulad ng aming inawit, kinikilala namin na ikaw ay naririto, ikaw ang aming Emmanuel, kami ang iyong templo, kasama ka namin, hindi ka malayo sa amin, lagi kang malapit. At hayaan mong marinig namin ang iyong tinig ngayong umaga. Panginoon, marami pong salamat. Mapalad kami sapagkat sa pamamagitan ng pag-ibig ng aming Panginoong Hesus, malaya kaming nakakalapit sa iyo at nakakatawag ng Ama naming nasa langit. Tunay kang dakila, tunay kang mabuti. At sa iyong piling, sa iyong paanan, magpapahinga kami at kakain ng pagkain espiritual. Maraming maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na kayo ay makasama sa atin pong devotion ngayon. At naalala ko po kahapon, epic fail ako. Excited. Take two, Brenda, Pastor. Take two. oo nga po, Ate Brenda. Take two. Pero ngayon, hindi na siya joke. Totoo na, ako Praise talaga yung God. naka-assign. Salamat po. So, hiningi ko po kay Pastor Paul yung kanyang PowerPoint para hindi na ako gumawa ng bago. At salamat kay Pastor Paul. Gagamitin po natin yung kanyang PowerPoint ngayong umaga para po sa ating sama-samang pagbubulay sa salita ng Panginoon. Habang sinishare ko po yung screen ko, gusto ko lang pong ah, pag-isipan nating lahat, tanong natin sa ating sarili, ano-ano yung mga bagay na mayroon tayo ngayon at present sa ating mga buhay that sineselebrate natin because God has given those things to us. Diba? Naniniwala po ako na lahat po tayo, meron po tayong magkakaibang tinatamasa sa buhay, magkakaibang sineselebrate sa buhay, magkakaibang giftings, magkakaibang material blessings, at sa lahat po ng iyon, lagi pong matapat ang ating Panginoon. Pero kahit na tinatawag natin ang mga sarili natin at kinikilala natin yung reality that we are blessed, dumarating po tayong lahat dun sa mga situation na parang hindi sapat kung ano yung mayroon sa atin para dun sa demand ng buhay na mayroon tayo. Perhaps may mga pera tayo pero sometimes yung laki ng bills natin, hindi enough yung perang mayroon tayo. Or minsan meron tayong physical strength pero sa dami ng kailangan nating gawin, hindi sapat yung strength natin physically para masustain kung ano yung kinakailangan nating matapos. Ako po, minsan po talaga, or maraming pagkakataon ng buhay ko, lalo na po pag marami akong ginagawa, lagi kong sinasabi sa Panginoon na, grabe, na-admire ko talaga yung brain ko, Lord, kung paano mo ginawa yung brain ko. Pero alam niyo po ba na minsan, meron talagang natural moment na parang kusang nagsha-shut off yung brain ko. Kahit anong basa ko, hindi ko talaga siya maintindihan. Or minsan naman, kahit na naiintindihan ko siya, tapos may idea ako sa isip ko, pero kapag ipuput ko na siya into writing, hindi ko talaga siya masulat. Wala talagang lumalabas. At sa mga pagkakataon na dumarating yung tila baga hindi sapat, paano po natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na nagpapaging sapat sa lahat ng bagay? Yun po yung pagbubulayan natin ngayon mula po sa Streams in the Desert for May 27. Yun pong ating text ngayon, may pamagat siyang Bring them all to Jesus, at ito po ay mula sa Matthew chapter 14 verse 18. Meron po dito sa NIV version, Bring them here to me, at meron naman po sa Ang Biblia, sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. Ano po ba yung konteksto na mayroon ang Matthew chapter 14? So ito po yung pagpapakain ng 5,000. Nagtuturo po yung ating Panginoong Hesus at pamilyar po tayo sa kasaysayan. Magdadapit hapon na, ang sabi ng mga alagad, kailangan ng pauwiin yung mga tao. Kasi
hindi nila kayang pakainin. Wala silang supply to feed all the people. Pero ang ating Panginoong Jesus, ayaw niya na pauwiin yung mga tao na hindi sila nabubusog. Mag-pause po ako dun sandali. Naniniwala po ako na ngayong umaga, ngayong araw, ayaw tayong pagsimulin ng Diyos ng ating panibagong araw nang hindi tayo busog sa presensya at kabanalan ng Panginoon. Pero alam niyo po, kahit gusto ng ating Panginoong Jesus na busugin lahat ng tao, very hesitant yung kanyang mga disciples. And I think naiintindihan ko as human yung hesitancy ng kanyang mga disciples. Sabi po nung kanyang alagad, oh, kahit isang taong sweldo ay hindi sapat para pakainin yung mga taong naroroon. Pero narito ang isa pang alagad na nagsabi, Panginoon, mayroon lamang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Ang sagot ng ating Panginoong Jesus, bring them here to me. So sa laki po ng mga pinapakiharapan natin sa buhay at sa mga laban na haharapin natin, nasusumpungan po ba natin yung ating sarili na tila baga kulang yung ating lakas, kulang yung ating kakayahan, kulang yung ating natural resources to respond to the demands of life? If your answer is yes, then Jesus' answer is this: whatever you have, bring them to Jesus. Do you find yourself at this very moment surrounded with needs and nearly overwhelmed with difficulties, trials, and emergencies? Each of these is God's way of providing vessel for the Holy Spirit to fill. If you correctly understand their meaning, you will see them as opportunities for receiving new blessings and deliverance you can receive in no other way. Naalala ko po yung laging sinasabi, yung laging test kung pessimistic ba or optimistic isang tao, then yung isang basong tubig, a glass of water na half full and half empty, and then people are usually asked what do they see, is it half full or half empty? And usually they define people as positive people and negative people depending on what they see or how they perceive yung tubig sa baso. Pero sa Panginoon natin, if we see it whatever way, half full or half empty, ang sinasabi po ng Streams in the Desert is this fact that the Holy Spirit, whether we are half full or half empty, can fill us up to the bottom. So yung mga kawalan sa buhay natin or yung mga kakulangan sa buhay natin, hindi siya estado upang makita kung ano yung wala, kundi estado siya upang makita at ma-realize natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Sometimes, because we have proven so many things already, lagi po nating nakikita kung ano yung kaya nating gawin. And so we stretch ourselves to the limit para noon maging sufficient yung lakas, yung husay, yung talino, yung pera na mayroon tayo for all that we need. Pero ang sinasabi ng Panginoon, it's okay for us to see what is lacking. Because if we do understand, seeing what we do not have is seeing how God will fill our lives. The Lord is saying to you, bring them here to me. What is it that you're going to bring? Sa kanila, kung ano lang yung meron sa kanila noon, 5 tinapay at 2 isda. Other than that, wala na sila. Pero, hinayaan ng ating Panginoong Jesus that what they have, dalin sa kanyang harapan. And then, firmly hold the vessels before Him in faith and in prayer. Remain still before Him and stop your own restless working until He begins to work. Do nothing that He Himself has not commanded you to do. Allow God time to work, and He surely will. For the things that we have, God is already working. But for the things we do not have,
God is still working. The thing is, it's not about whether God is working or not, because surely God is always working. It is whether we see God is working in our lackings, whether we see God is at work even when we don't see. It is in believing that in our insufficiency is a sufficient God who never sees, who never got tired, who never got weary of blessing His people with every good and perfect gift. Napakahalaga po na kapagka konti lang yung mayroon tayo, hindi lang natin makikita na yung, "Uy, konti lang yung meron ako." Kundi makikita natin na, "Wow, ang dami pang gagawin ng Diyos para sa akin." And instead of being anxious about having little, let our hearts be filled with excitement about being able to receive more from the Lord. Habang sinasabi ko po ito sa inyo, I am also being placed in that position wherein my heart is becoming more expectant of the Lord. Then, the very trials that threaten to overcome you with discouragement and disaster will become God's opportunity to reveal His grace and glory in your life in ways you have never known before. All you have to do is bring whatever you have at hand at the feet of our Father. Let whatever we have be offered in the spirit of thanksgiving sa ating Panginoon. Naalala ko po si Paul, lagi po niyang sinasabi, 'di ba, kapagka nananalangin tayo, huwag tayong manalangin na parang wala tayong pananampalataya. But rather, when we pray, let us pray with faith so that the peace that passes all understanding will come to us. What is that peace that passes understanding all about? It's about wala pa at hand yung hinihingi natin, pero at hand, on hand, available na yung grace ng Panginoon. Di ba ang ganda nun? Alam mo na, teka, wala pa yung material, yung tangible thing. But my faith, my trust in the Lord, my knowledge of God says, it is coming. It will be granted. I will have them tangibly soon because our God is faithful. When we offer these things to Him, He can be trusted. He'll gonna take care of us. Sa Philippians 4:19, ang sabi po, "My God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." And I say, Amen, and I receive. So, sino yung source natin? Si God. Ano yung supply? Glorious riches. Woo! Ano yung channel or sino yung channel natin? Si Jesus Christ, in Jesus' name. He is actually there pleading to the Father to bless us, to give the best for us. From the Father, through Jesus, the Holy Spirit, then every need will be satisfied by the Lord. Always remember po, mapalad ang mga taong walang ibang inaasahan kung hindi ang Panginoon, for they shall be satisfied. Bubusugin sila ng Panginoon. It is your heavenly privilege to trust all your needs to His glorious riches and to forget your needs in the presence of His riches. Let there be a bargaining. Naalala ko po yung title or yung theme nung Aldersgate dati. Hindi pa Aldersgate, PLS. An altar that alters. Di ba? So yung insufficiency ko, kung ano yung kulang sa akin, kung ano yung wala ako, kung ano yung hindi ko pa nare-receive, I will just bring that sa altar ng Panginoon. And God will alter it with His glorious riches. In His presence, in His riches, my needs will be provided by the Lord. His provision will overflow. Sometimes, yung provisions nga po na yun, dadaan sa atin para sa ibang tao, that we will be
blessed to bless other people, and other will be blessed to bless us. And what a beautiful truth that is. Something that we can always live every day as a principle of life. In His great love, in God's great love, He has thrown open to you His exhaustive treasury. Go in and draw upon Him in simple childlike faith, and you will never again have the need to rely on anything else. I hope I will wake up one day that I will be able to exercise this, this great faith, that whatever I see, I will no longer be shaken because I know my God is faithful. So meron pong sa Psalm 23:5, sabi doon, my cup overflow. So there is a poem, there is always something over. When we trust our gracious Lord, every cup is overflowing. Di lang nga po overflowing, di ba? Pati doon sa, He set a table before us in the presence of our enemies. His great rivers are all broad, nothing narrow, nothing sparing, ever springing from His store. To His own He gives full measure, overflowing evermore. That is what God has for us, and we will continue to receive from the Lord. So there is always something over when we from the Father's hand take our portion with thanksgiving, praising for the path He planned. Satisfaction, full and deepening, fills the soul and lights the eye when the heart has trusted Jesus all its needs to satisfy. There is always something over when we tell all of His love, unreached depths still lie beneath us, unscaled heights rise far above. Human lips can never utter all His wondrous tenderness. We can only praise and wonder, and His name forever bless. Romans 8:32 says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So are you suffering? Are you having difficulty? Naiinip na bang maghintay? Um, Kumusta po kayo sa kasalukuyan? Whatever your struggles, whatever your victories, whatever your stance at the moment, know this. Ibinigay ng Ama ang kanyang buktong na anak upang bayaran ang ating kasalanan sa ibabaw ng krus. Kung nagawa niyang ibigay ang ating Panginoong Hesus, ano ang hindi niya maibibigay para sa atin? Magandang relasyon, mapagtapos yung mga anak natin, bumuo ng masayang pamilya, magkaroon ng mga bagay na gusto natin, material things, bahay, sasakyan. Ano ang hindi niya kayang ibigay? Nothing. He has already given us the best gift, and everything attached to it will still be given to us. As long as we continue seeking the righteousness of the Lord, His kingdom, always remember that all these things shall be added unto us. And I speak these blessings to all of you this morning. Let us receive mula sa hindi nauubos na kayamanan ng ating Amang nasa langit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabalik ko na po kay Pastor Rory. Isang mapagpalang umaga at mabusog na biyaya na atin pong tatanggapin sapagkat ang kanyang salita ay tunay na nagbibigay sa atin ng kabusugan. Kaya yung kauhawan at kagutuman natin sa Panginoon at sa isang na tunay na siya ang pagkain ng buhay. Kaya sa oras pong ito mga kapatid, patuloy po tayo po sa pagpapasalamat sa Panginoon, pagpupuri sa kanyang pagkadiyos at kadakilaan. Sa lahat po tayo ay mag-unmute and let us give thanks to Him.
by our own words or through His Spirit as He leads us right now. Hallelujah, Lord God. Patuloy po kami pong nagpapasalamat, nagpupuri sa inyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Sa amin ay tunay na nagbibigay ng isang paalala na wala akong imposible nga sa iyo. Ano nga ang bagay na hindi mo kayang ibigay sa amin, o Diyos, bilang isang tao? Ay may limit, pero sa iyo, walang limitado. Lahat ay kaya mong gawin, kahit ang posibleng bagay. Kaya sa oras na to, Panginoon, sa inyong pagkilos, patuloy kami pong nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyo, Panginoon, ang proteksyon na iyong ginagawa, ang lakas na iyong pinagkakaloob. Salamat sapagkat kahit kailan hindi ka nagbabago. Ikaw ang humahanap ng source para ho sa amin. Ikaw yung naghahanap ng daan at pamamaraan para ho sa amin. Kaya salamat din po, Panginoon, sapagkat ang iyong pamamaraan ay higit kesa sa aming kaalaman. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya po sa ating bilang pasasalamat sa Kanya, ay ating pong ialay at ibigay ang bawat mga panalangin natin. Maliw na pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang kagalakan na hatid ng ating kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ang siyang sumagana sa ating lahat, at maghatid sa ating nagpupuri sa harapan ng Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen Amen. and amen. Amen. Thank you, Pastor Pa.